Paano po nagkaroon ng cellphone itong kapatid nyo? Hindi ko rin po alam, sir. Sinasabi niya kapag may nangyari sa kanya, ito may kagagawan. Pero doon sa mga pagchat-chat nyo na yon, wala ho siyang binabanggit ng mga iba pang mga impormasyon na may kinalaman nga po sa pagpatay kay Mr. Percy Lapid. Wala po. Nagawa na po ito ng DOJ ng autopsy, itong bangkay. Ang gusto ko ni Secretary Boying Remulla ay gagawa ng independent autopsy. Sir, yung autopsy na ginawa ng NBI, kulang po ang naging report kasi parang hindi daw masyadong technical ang findings nun. So therefore, sabi ko, ang sunod na hakbang gawin natin yung toxicology test. Yes, sir. Para ma-determine baka kako merong mga in-induce dyan, ng mga gamot o lason. I'm sorry Bakit po nakapag-chat itong si Mr. Villamor sa kanyang ate? Actually, matagal na po yung problema kaya ngayong pagpasok ni Secretary Remulla, in-order ho niya si Director General Bantag na magkaroon ng isang search sa Bilibid at regular ho nila ginagawa yan. Secretary, kahilingan po itong ate, pwede ho mailagay siya sa Witness Protection Program. Pwede ho natin ilagay sa Witness Protection Program. Kami na kung bahala mag-process ng mga kailangan nila. Sherry, umpisahan ko muna sa pagbibigay ng update doon sa kasong tinalakay natin ng isang araw tungkol doon kay alias ate na kapatid itong si alias June Villamor na napastang sa loob ng Bilibid. After talking to alias ate, sinalo ni Erwin si alias ate kasi si alias ate pumunta sa TSWD and binigyan agad ni Secretary Erwin ng ayuda and then sinamahan ni Secretary Erwin siya mismo sa DOJ at inendorso kay Secretary Boying Remulla ng DOJ. And ang pagkakalam kong pinaka-latest, Secretary Remulla naman, in-refer na yung kaso sa NBI para umpisahan na ilagay sa Witness Protection Program itong si alias ate. So she's now under the care of the NBI and she's safe kasi yun naman talaga ang kanyang concern, yung kanyang safety. Now, yan ay na-address na at nasa kamay na siya at pangalaga ng NBI. Now, we will stop there. Dahil hayaan natin na gumulo yung kaso, galangin natin yung proseso. So, yung NBI na ang gumagawa ng investigation, yung mga information na meron siya na gusto niyang ibunyag. In fact, hindi ko nga pinatulan, hindi ko sinabi on air kasi siyempre ayoko ma-preempt yung gagawin investigation ng NBI. That's why hindi ko pinabanggit on air the other day. So, hayaan natin yung NBI na gumawa ng investigasyon. Ang magagawa na lang natin is tututukan natin to make sure na tuloy-tuloy yung pagtrabaho sa kaso sa NBI, DOJ at iba pang mga sangay nating gobyerno na pwede makipagtulungan sa mabilisang resolusyon ng kasong ito. Marami pa raw siyang gustong ibunyag, as matter of fact, na hindi lang niya pwedeng sabihin on air at pumayag naman ako. So, hayaan na natin na sabihin niya lahat yan sa NBI and kasama na yung DOJ. Attorney Blessy, na once na nalagay na sa Witness Protection Program ang isang tao tulad nitong si alias ate, ano ang sunod na proseso? Sir, ang susunod po dyan, bale, lahat po ng ibang ebidensya kailangan pong kalapin ng PNP, ng NBI para po malaman kung sino po ang mga pwedeng sampahan, whether mastermind po, principal, or accessory. Yun po yung mga kailangan na pong bale, DOJ po ulit ang papasok nun para sa prosecution. Kasi sa ngayon, even while we speak, she's now under the care of the NBI at siya po ay nasa isang safe house pagkakalam ko ang nakarating sa akin information. So wag ko mag-alala kasi marami rin mga netizen na nagsabing baka may mangyari kay alias ate. Wala po, okay na po siya. Wala nang pwedeng pong mangyari sa kanya dahil inaalagaan at binabantayan na po siya ng ating mga taga-National Bureau of Investigation. However, yung tatlo pong mga involved ay siguro yung NBI gagawa ng paraan na para ma-secure din sila. Otherwise, baka yun ang susunod na papapatayin. So, paano na mangyari sa kaso kung pati yun napatay na? But anyway, meron din sinasabi si alias ate na involved din daw yung isang mataas na opisyal dyan sa Bucor, ayon doon sa kanyang kapatid. So, alamin pa siguro kung sino yung mataas na opisyal dyan sa New Bilibid. Okay? Ang alam ko lang dyan sa New Bilibid, talamak po talaga ang korupsyon. Just imagine, Attorney Blessy, nagkakaroon ng cellphone ang mga inmate at may mga SIM card na for hire, nagkakaroon ng droga,
baril at kung ano-ano pa dyan sa loob ng Bilibid. Paano nangyari yon? Mangyayari lamang yon kung may mga kasabwat na mga opisyalis ng Bucor. Kasi kung walang mga kasabwat, kung malinis yung mga taga-Bucor na yan, hindi makakapasok yung mga kontrabandong yan. Do you agree, Attorney Blessy? Opo, parang open secret na po yan, sir. Yun nga. It doesn't make sense to me, Attorney Blessy at Sherry, na on a regular basis, routinely, nagre-raid yung ating mga kinukulan, yung mga taga-Bucor, at meron silang mga nasasakote na mga pera pa nga, milyones, mga drugs, cellphone, etc. And they do that on a regular basis. In fairness, again, in fairness, meron silang nahuhuli every now and then. Pero ang tanong ko lang, bakit nakakapasok yun? Dapat, it's about time na pag-iisipan nila, bakit ganito na lang palagi? Tuwing raid namin, meron kami nakukuha. Saan bang problema? Diba? Yun eh. Opo. Common sense lang yun eh. Saan ang problema? Ang problema, don't look any further. Look inside from within. Yun yung problema. Mula sa pinakamataas, siguro mula sa direktor, kung sino man direktor dyan ng Bucor, hanggang sa janitor, dapat yan iniimbestigahan, dapat yan thoroughly screened, binabody search. Siguro outside security personnel should do the body searching. And dapat yung body searching na ginagawa ay mga nag-check dyan sa Bucor, dapat on a regular basis pinapalitan din. Kasi pag tumagal-tagal, nagkakaroon ng familiarity. Familiarity breeds contempt, ika nga. Opo. So siguro every other month nirelyebo para na sa gayon, hindi magkakasabuatan. Yun lang yung aking idea. At saka siguro, dahil may mga tindahan dyan, so labas-masok yung mga paninda, kung ano pa mga gamit, pwedeng pinapasok dyan at inilalabas. Dapat yun, total research. Kung akong tatanungin, dapat meron pang x-ray yan. Kung meron naman sigurong yan, well then, imbestigahan kung sino yung bantay doon sa x-ray, kung sino yung nag-search na masasakyan. Tingnan, baka mamaya, dati-rati ang minamaneho lang yan, motorsiklo ngayon, naka-BMW na. O dati-rati, nag-uupa lamang siguro sa apartment. Baka ngayon, meron ng townhouse. So, yun dapat. Kung akong tatanungin, lahat po dapat yan, top to bottom ng mga taga-Bucor, i-lifestyle check. Why? Kasi nga po, talamak po ang korupsyon dyan sa Bucor. Kung talamak ang korupsyon, ibig sabihin, marami nang yumaman dyan galing sa korupsyon. So, yan ang ating panawagan sa mga taga-Bucor at sa DOJ kasi under po ng DOJ ang Bucor. So, that will be a challenge sa ating mga kinaukulan, especially kay Secretary Boying Remulla. And in fairness naman kay Secretary Boying Remulla, kausap natin yung spokesperson ng DOJ, sabi na tuloy-tuloy naman daw ang ginagawang pag-inspeksyon at planning para ma-address ng mga problema ito. Well, then good luck po. Anyway, bago pa lang naman nakaupo yung mga taga-DOJ dyan, si Secretary Boying Remulla, give him some time na para makapag-adjust at makahanap ng solusyon dyan. And we wish them all the luck. And siguro babalikan natin after 30 days or 90 days kung mayroon pagbabago. And then if there's anything that we can do to help, we would help. For now, we'd say good luck. And sana maging successful yung ating mga kinaukulan na ma-address na yung problema dyan sa New Bilibid. Kasi nga naman, lastly, kung hindi sana napapayagan yung mga cellphone dyan, buhay pa sana ito ngayon, itong si Percy Lapid, yung broadcaster si Percy Lapid. Di ba? Kasi nga po, nagko-communicate itong nasa loob, itong middleman, kinu-communicate dito sa labas. Paano sila nagko-communicate? Through cellphone, through texting, nagbibigay ng instructions. Kung wala yung mga cellphone na yan, di nahirapan. So, hindi sana nangyari itong krimen. Yun yung point ko. Okay? Sige. Thank you, Sherry and Attorney Blessy. Meron kang gustong idagdag, Attorney Blessy? Sir, sa tingin ko maganda pong ideya na pag-aralan po natin yung mga batas governing yung Bucor. Tapos baka may mga policy tayong kailangang baguhin sa Senado po, sir. Tama ka dyan, Attorney Blessy. Kaya nga yun sinasabi kanina, give Secretary Boying a chance na para mag-adjust at tingnan niya kung ano mga polisiya na dapat palitan at pwedeng baguhin. Lalo na si Secretary Boying po ay dating mambabatas din. He's a congressman and alam na alam niya yung mga batas na pwedeng magawa at mga i-amend para that will tailor fit dun sa situation sa Bucor, mapaayos yung pamamalakad dyan. And I trust Secretary Boying Remulla, he's gonna do his best na para mapaayos yung problema dyan. Okay? Tama ka dyan. And then if there's anything na the Senate can do to help, isa na tayo dyan, Attorney Blessy, full force tayo na para makipagtulungan sa mga taga-DOJ para once and for all matuldukan yung problema dyan. Okay? Yes, Thank sir. you. Mga kapatid, sa mga nais pong bisitahin ang idolshoppingnetwork.com, buksan nyo lamang po ang browser ng inyong mga gadget at i-type ang idolshoppingnetwork.com.
Makikita nyo po dyan ang mga categories and items na nais nyong i-add to cart. Kabilang na nga po dyan ang idol category kung saan mahahanap po ninyo ang mga samot-saring bags, polo, shoes, and hoodies ni Idol Rafi and ni Ma'am Jocelyn. Good news din sa mga kapatid nating Android users dahil pwede nyo na pong ma-download ang Idol Shopping Network sa Play Store. Ano pang hinihintay nyo? At mag-add to cart na sa ISN.